Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga membro ng Kappa Community Ministry International Incorporated. Ako po ang inyong pastor at founder ng Kappa, Pastor Joel Apolinario. At sa ngayon ay magbibigay po tayo ng mga updates doon sa ating sitwasyon ngayon. Ngayon, hindi ko lang alam kung ano yung feelings ko ngayon. Pwede ba akong maging masaya o mag-celebrate dahil doon sa kaso natin na syndicated estafa recently ay na-dismiss na. Kaya sinabi kong hindi ko alam kung kailangan ba akong mag-celebrate dahil kung mag-celebrate man ako parang hindi dapat dahil yung kalaban ko doon mismong membro ko, no? So at least nakikita natin na hindi talaga ako ng loko dahil pinanigan tayo ng korte at nakapagdesisyon na i-dismiss yung mga syndicated estafa. At hindi lang yun, marami pa yung noong una, way back 2017, nakikita po natin na dinismiss din ng Court of Bislig ang mga kaso laban sa atin. So, yung mga kaso na naging na-dismiss ngayon, parang ito'y makikita natin na isa itong magandang sinyalis na talagang ang ating operation ay legal at yung ating tinatawag na ministry ay talagang hindi ng loko sa mga tao. Kung hindi, ang akin lang dito ay ang pagtulong sa aking mga members na maahon sa kahirapan. Yung sinasabi nating 4 to 6 months na maibalik natin yung mga pera ng mga tao, logically speaking po sa lahat ng mga miyembro, lalong-lalo na tong si Estanio, John Estanio na umakay doon sa lahat ng mga miyembro na magpa-file na ng kaso dahil doon sa 4 to 6 months na sinabi. Nagiging naantala lang yung ating tinatansya kasi natin na 4 to 6 months matapos na itong kaso na to. So makapag-operate na tayo. Dahil logically speaking po, kung ating ididiin doon sa 4 to 6 months na ibalik, saan ako kukuha? Saan ako kukuha ng pera na nasabat ng mga NBI yung mga pera natin at na-freeze yung account natin at yung mga assets. So hindi talaga natin maibigay. Maliban na lang kung kukuha tayo sa mga income ng ating businesses. So doon din sa ating mga businesses, hindi na po nagiging matino yung mga in charge dahil na po nagkalabo-labo na po yung operation ng ating ministry. Halimbawa, yung ating lobster. So kung titingnan po natin, yung sa lobster natin, 6 million times 7,000, napakalaking pera yun. Kahit yung calculator po natin, hindi na natin yun kayang ikwenta. Pero nawala yan dahil nung pag-stop sa atin, hindi na po tayo nakapag-provide ng feeds, kaya namatay yung mga lobster. Yun ding ating banana plantation, luging-lugi na at nabubulok na yung mga saging doon dahil wala na tayong ikasweldo. Yun naman yung mga sa fishing natin, yung mga empleyado natin doon parang hindi nagiging matino at nagnanakaw na. So lumiit yung income po natin, So wala po tayong inaasahan na maibalik maliban na lang kung maibalik ang ating operasyon. Tinatansya ko kasi na 4 to 6 months masolve na tong kaso natin. Pero ang nangyari, masyadong naantala dahil doon sa mga taong nagpa-file ng kaso. Alam nyo kung bakit? Sana focus lang sa isa na kaso ang aking inaatupag. Sa SRC violation lang sana. Pero ang nangyari ngayon, may nag-file ng kaso, so pupunta pa ako ng Maynila, pupunta pa ako ng Jinsan, pupunta pa ako ng Cagayan, pupunta pa ako ng Hinguog, sa Surigao, at kung saan-saan na. So ito yung nagiging dahilan kung bakit nagiging mabagal ang pagdaloy ng ating kaso. Alam nyo kung bakit? Dahil doon sa mga medyo matagalan tayo, dahil yung SEC ay i-inquire at anyaya doon sa magiging testigo nila. Kaya yung NBI
merong mga NBI na nagyaya talaga na mag-file na kayo ng kaso. Alam niyo kung bakit? Dahil yung mga tao na yun gagamitin ng SEC para i-presentar bilang witness. Ngayon, pag meron sila ngayong witness ngayon na buwan na isa, meron na mag-file na isa, so dadami yung mga witness nila, yun ang dahilan na hindi tayo kaagad makakuha ng insaktong desisyon doon sa ating kaso sa SRC violation dahil doon sa dumami yung mga witnesses. Kaya ang focus natin ngayon sana, ako'y humihingi ng inyong pag-intindi na sana wag na kayong magpa-file ng kaso dahil yun ang dahilan kung saan nagiging mabagal yung pagkamit natin ng tagumpay. Alam niyo kung bakit? Kasi doon sa pag-file ninyo ng kaso, yun yung magiging problema ko talaga dahil pupunta pa ako kahit saan. So, kung meron man tayong kung mag-file man tayo at dapat natin kinakalaban, kung meron man tayong kakalabanin, yung pinaka-source ng problema natin. Alam niyo kung sino yun? Yung Bumbo Radyo, yung si Janjan. Yun naman talaga yung dahilan kung bakit nagiging ganitong tayo dahil nag-advise na ng advisory yung SEC, palaging sinunod, so nakulitan yung SEC, so kaya nagiging ganito na yun, yung problema natin. At yung iba pang mga sabadista na pumunta kang Kibuloy, o si Kibuloy din, sinulsulan din ng ating presidente, so yung ating presidente hindi naman gusto talaga ng panluloko, so pina-stop tayo dahil sa buong akala niya na tayo ng loko sa kapwa. So yun yung nagiging dahilan. Bakit hindi ninyo sila pinakasuhan? Bakit hindi kayo nag-file sa kanila dahil sila naman yung talagang dahilan, no? Bakit napapatawad ninyo yung Bumbo na yan, yung brigada na Jundigamon, yung Damasco, yung dito pa sa Butuan, no? Sa Butuan, mayroon pa ding mga mga Bumbo Radyo din na mga announcer na palaging umaatake sa Kapa. So yun yung sana yung dapat nating ipinapaila ng kaso, di ba? Bakit ako na tumutulong sa inyo nung permero tayong nagkita, linoko ko ba kayo? Sana kayo nagdesisyon na linoko? Ngayon na, dahil sa epekto doon sa mga taong yon. So, sana naman po sa lahat ng mga members ng Kapa Community Ministry International Incorporated, sana naman po tayo magkakaisa sa panahon ngayon ng kagipitan. Ako na may naghihingi sa inyo ng tulong na magkaisa po tayo at huwag na kayong magpa-file ng kaso dahil lalong babagal yung ating 4 to 6 months na target. So, ngayon, kung titingnan natin mga kapatid, no? Kung titingnan natin, ano ba yung nagawa ko sa inyo? 'Di ba? Naahon ko kayo sa kahirapan, pero itong mga tao ito, bakit ninyo napapatawad? Hindi man lang wala naman kayong ginawang iba doon sa mga source talaga ng mga problema. So mabuti pa lalong-lalo na itong si John Estanio na kung saan nakapagbigay, tanggap siya ng mga benepisyo nung una sa Kapa, sa halip na yayain mo yung mga members na mag-file ng kaso, mas maganda kung ang gagawin natin, na lang tayo, request tayo, magsulat tayo, signature campaign tayo, na i-ask natin doon sa ating presidente na i-operate ang ating ministry ulit dahil ito'y nakakatulong at hindi kayo linuloko. So yun lang sana, no? Kay John Estanio ako'y nanawagan sa inyo na sana naman kung yun ang gagawin mo, halimbawa, mayroong nag-file ng kaso, anong nangyari? Na-dismiss. Bakit kayo nag-file? Dahil buong akala ninyo, kung mag-file kayo, makuha ninyo yung pera ninyo. Bakit makuha yun? Yung nag-file, nakuha ba nila yung mga pera nila? Hindi. Nagkakaroon na tuloy tayo ng gap between me and you dahil nag-file ka ng kaso sa akin at saka pagka na-dismiss yun, halimbawa yung mga kaso ngayon na na-dismiss, yung mga tao na nagpakaso sa akin na na-dismiss, so napakakapal ng mukha nila kung pupunta pa sila sa akin samantalang nagpa-file sila ng kaso laban sa akin. So sa lahat ng mga membro sana ay magkaisa tayo ngayon. Ako na mismo yung humingi ng pag-unawa at humingi ng pag-intindi sa lahat ng mga membros na sana anyayahin natin yung mga tao na hindi na mag-file dahil lalong babagal yung ating proseso ng kaso doon sa korte. So sa lahat ng mga members po, sana naman po maawa kayo sa akin. Kasi kung titingnan lang po natin, kung ang kalutasan sa inyong problema ng mga members
na parang maging masaya na kayo kung ako'y makukulong. Hindi na kayo pwede. O hindi na kayo mag-exert pa ng effort, no? Na pupunta pa sa korte para magpakaso. Kung yun yung nagiging solusyon, pwede akong kusang pupunta doon sa kulungan. Dahil yun naman ang ikakasaya ninyo at masayahan kayo kung nakukulong na ako. Pero bakit hindi ko ginawa yun? Dahil concern ako sa pangkalahatang mga 5 million ka mga membro na umaasa pang magbalik ang ating ministry. So yun yung pinaka-purpose ko kung bakit ako nagtatago in behalf, no, para naman na maano tayo yung maiwasan yung mga delikado na mga mangyari sa akin, no? Yun yung pinaka-purpose ko kung bakit ako nagtatago. Alam niyo kung bakit? Panoorin ninyo yung privilege speech ni John Blanco patungkol sa NBI. So, kung ano ang ginawa sa kanya, manood na lang kayo doon kung ano ang ginawa sa kanya. Kung ako yun. So, yun yung nagiging problema. Alam niyo kung bakit doon na dinitin illegally dahil 1 month dinitin yung si board member John Blanco. Dinitin ng 1 buwan na walang kaso, that is illegal detention. At ako na may masayang-masaya dahil nakalabas na po ang ating butihing board member na si John Blanco ng Davao del Sur. So ako po'y masayang-masaya na kayo po'y nakalabas na sa awa ng Panginoon. So kung titingnan po natin kung paano yung pagmaltrato sa kanya ng mga NBI, so yun yung iniiwasan ko. Kasi pag ako ang nahuli nila at na-read nila na wala namang search warrant kung ano pa man, gaya ni John Blanco na walang search warrant o renewed, anong pakay nila doon, panoorin na lang ninyo yung privilege speech ni board member John Blanco. So yun yung iniiwasan ko. Alam nyo kung bakit talaga nag-iiwas ako? Dahil doon sa concern ko sa mga tao, sa maraming mga membro na umaasa pang magbalik ang ating ministry. At sa katunayan po, kung masusolve na natin tong kasong ito, wala lang talagang problema, no? Sa pamagitan ng ating signature campaign, kung mag-signature campaign kayo doon kay sa ating Pangulo na ibalik yung ating ministry na nagpapatunay na hindi ko talaga kayo linuko, baka na-touch pa yung ipuin pa ng Panginoon yung puso ng ating presidente at maibalik na ang ating operasyon, ang ating ministry. So yun lang, no? Ako'y lastly, no, taos-puso po akong humihingi sa inyo ng tulong na magkaisa tayo at pag-intindi at pag-unawa sa panahong ito. Dahil kailangan tayong magkaisa, dahil kailangan natin na kamtan natin yung tagumpay. Partially, meron na tayong tagumpay na nakita dahil na-dismiss na yung 8 katao na nag-file sa akin ng syndicated estafa. Nung 1 linggo, na-dismiss yung kaso. So maraming salamat doon, pero hindi nga ako makapag-celebrate dahil yung kalaban ko doon ay mismong membro. So para makafocus ako sa isang violation lang, sa 6 violation, sa SRC violation, so doon na lang ako magpo-focus at yung mga members natin na mag-file ng kaso, wag na lang sana. Dahil dadagdag na naman to sa problema ko. Namumroblema talaga ako ngayon at ako'y kumikilos naman at hindi ako nagtulog-tulugan lang para masolve ang problemang ito. So lahat ng mga members, sana naman po at ako inyong maintindihan at maunawaan. Wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong pastor at founder ng Kappa Community Ministry International Incorporated, Pastor Joel Apolinario. Palaging nagsasabi po na if God is with us, who can be against us? Mabuhay ang Kappa!